Books po natin. Okay. Nasa awit po tayo, 119. Verse 97. Paki-open po natin. Ganito po ang laman po ng awitin ito. O Lord, oh how love I the Lord. 97. Oh how love I the Lord. It is my meditation all the day. Ang aklat po ng awit, lalo na po ang kapitulo ito, 119 po. Yung chapter. Kung binabasa niyo ang buong aklat ng mga awit, itong kapitulong ito lamang yung masusumpungan. Ang laman po niya ay salita ng Diyos. Hanggang doon sa pinakahuling bilang o numbers niya ay pawang tumutukoy po ng mga salita ng Diyos. Masusumpungan niya doon ang mga papuri para sa salita ng Diyos. Diyan sa kapitulong ito na ating pong binuksan, diyan po nahayag kung anong ikas ng salita ng Diyos. Yung nature. Tama ba yung nature? Yung kanyang ikas. At liban doon sa masusupuan mo sa kapitulo na yan, na hawak ang mga salita ng Diyos na nandyan, ay yung hiling ng mga awit ay pawang nakadugtong sa salita ng Diyos. Nakasentro sa salita ng Diyos ang kapitulong ito. Kung paano ang 90, yung chapter 19 ay nakasentro doon sa napakaikli lamang ang buhay ng tao. Ito naman po ang 119 na ito ay nakasentro ito sa salita ng Diyos. Yan po ang kapitulo na napakahaba ang verses. Umabot po ito ng halos 200 ang verses po ito. Ngunit sa haba noong mga bilang na nandaan, wala siyang ibang binibigyan ng puntos, kundi ang salita ng Diyos. At ang sinasabi niya sa atin pong nabasa dyan, na, oh, how love I thy Lord. Ang salita po yan ay pagka binasa niyo sa inyong mga sariling mga Bible, ano mang sabi po dyan, na namamangha po ang mga awit. Tama po tayo. Namamangha ang mga awit doon sa labis niyang pag-ibig sa salita ng Diyos. Kanya sinasabi, oh, how love I the Lord. Inamamanghaan ng mga awit ang pag-ibig niya sa salita ng Diyos. Kaya po naman nakapaglagay po tayo ng paksa. Namamangha ka rin ba sa labis pong pag-ibig sa salita ng Diyos? Kung namamangha ang mga awit doon sa labis niyang pag-ibig sa Diyos, namamangha rin ba tayo sa labis nating pag-ibig sa Diyos? Kayo na po ang makapagbibigay ng sagot dyan sa tanong niya. Namamangha ka rin ba sa labis
kapag ibig mo sa salita ng Diyos o wow! Yung may mga sagot tayo dyan. At meron siyang kakambal doon sa 167 na numero, nandiyan po yan, 167. Muling nagbanggit ang mga awit na ito na labis ng mahal ng salita ng Diyos. Napakalayo na yung kanyang awit, pero muli siyang nagpasulyak sa kanyang awit na labis-labis niyang minamahal ang salita ng Diyos. Kaya naman kung hindi malayo na kamanghaan niya ang kanyang sarili, labis siyang namamangha. Yung bang ganito ang itsura? Di ba pagka namamangha tayo, may mga salita tayo nabibitawan, may mga kilos tayo na ipapakita dahil sa namamangha tayo. Amen? Ang sabi ng mga awit ay namamangha siya. Labis ang kanyang pagkamangha sa kanyang sarili, ang pagmamahal niya sa Diyos. At bibigyan natin pa ng karagdagang linaw po dyan kung bakit po siya namamangha sa kanyang sarili, sa labis niyang pag-ibig sa salita ng Diyos. Pakinggan niyo itong aking sasabihin. Tayo po ay namamangha sa isang bagay. Tayo po ay namamangha sa mga pangyayari. Kung minsan namamangha tayo sa mga tao. Ito ay dahil sa hindi natin inaasahan yung bagay na ito. Amen? Hindi mo inaasahan na mangyari ang pangyayari ito. Hindi mo inaasahan na may ganito palang bagay. Kaya namamangha tayo. Minsan nga, doon sa chapter 8 ng Matthew, may lumapit sa Panginoong Hesus na isang sundalo. Ang tawag dito ay centurion. Isang pinuno ng maraming bilang ng mga sundalo. At lumapit siya sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya, Panginoon, ang aking alipin ay nandoon sa aking tahanan. Napapahirapan siya ng labis doon sa kanyang sakit. Ay yung sakit niya at kisil. Hindi yung kisil, yung babaliktad siya tapos medyo nahimilig siya. At ang sagot ng Panginoon sa kanya ay pumunta ako sa iyong bahay at pagagalingin ko siya. Pero ang sabi ng sundalo ay ganito, Panginoon, huwag ka nang pumunta sa bahay. Sabihin mo na ang iyong salita. Gagaling na ang ating alipin. Dahil ako man ay may kapangyarihan. Pagka sinabi ko sa isang sundalo na pupunta rin siya dito, ay pupunta siya. At pagka sinabi kong pupunta siya roon, ay pupunta siya roon. At pagka sinabi kong gawin niya ito, ay gagawin niya ito. Sabihin mo na yung salita, gagaling na ang alipin. Sabi ng Panginoon sa verse 10, namangha ang Panginoong Hesus. Sabi, hindi ako nakasumpong na ganitong pananampalataya sa Israel. Dahil ang tao ito ay hindi siya Hudyo. Ang pagkamangha ng Panginoong Hesus, hindi niya inaasahan na mayroong ganung pananampalataya. Amen? Ganyan ang sinasabi ng mga awit. Hindi inaakala ng mga awit na magagawa niyang mahalin ng labis ang salita ng Diyos. Namamangha rin ba tayo sa pag-ibig natin sa salita ng Diyos o walang pagkamangha? Parang dapat pa dito doon sa 2 Corinthians chapter 8, nung magbigay na ng tulong o humingi na ng tulong itong sa Apostol Pablo sa mga iglesia, ang mga Hintil, dahil ang Jerusalem sa bansang Israel, ang mga mananampalataya noon ay nakararanas ng matinding kahirapan. Humingi siya ng tulong sa mga iglesia ng mga Hintil, at ang isang kinaroroonan ng maraming iglesia ay ang Macedonia. Isa rito ang Thessalonica at ang Philippi o ang Philippians. At ang sinasabi ng Apostol Pablo sa verse 1 and 2 and 3, mahirap lamang ang iglesia ng Macedonia. Ngunit, yung inaasahan namin na kaya nilang ibigay na tulong ay hinigitan nila.
Kaya namangha kami, ang sinasabi ng Apostol Pablo, sa lalim, sa hirap ng kanilang buhay, ang alam namin ay hindi sila makapagbigay ng ganung halaga. Ngunit namangha kami. Dahil sa labis nilang kahirapan, nakapagbigay sila ng ganun na hindi namin inaasahan. Verse 3 po yan, chapter 8 ng 2 Corinthians. Ganun ang mga pagkamangha. Kaya sinasabi ko ang pagkamanghay sa mga pangyayari, ang pagkamanghay doon sa mga bagay sa mga tao. Kaya naman dumarating ang pagkamangha sa ating puso. Ang mga awit na ito ay labis niyang kinamanghaan ng kanyang sarili. Dahil sa labis niyang pag-ibig sa salita ng Diyos. Tignan nga natin, brethren, kung bakit siya namamangha sa kanyang sarili, sa pag-ibig niya sa Diyos. Sa aking palagay, kakaunti lamang ang katulad ng mga awit na ito. Maraming mga awit, hindi namamangha sa kanyang sarili sa pag-ibig niya sa salita ng Diyos. Maraming mga mananampalataya, walang ganong pakiramdam. Ito namamangha siya sa pag-ibig niya sa salita ng Diyos. Kaiba ang mga awit na ito. Ang nulugtog na ito ay kaiba. Hinahangaan niyang labis ang kanyang sarili. Tignan natin kung bakit sinasabi niya, hindi niya akalain na may bigay niya ng ganito at na pag-ibig sa salita ng Diyos. Pabasahin na po natin. Unang-una nating nabuksan ay ang 97. Number 97. Let me read 119 verse 97. Sundan po natin. Oh, how love I the law. It is meditation of the day. Bakit niya nasabing, bakit siya namamangha ng ang kanyang iniisip ay salita ng Diyos. Ang kanyang pinagbubulay-bulay ay ang salita ng Diyos sa buong maghapon. Alam natin, brethren, ang mga awit, hindi lahat ng mga tao, handaan po ninyo. Isama ko na rin ang mga awit at mga manunugtog. Hindi lahat ng tao, maging ang mga ligtas na tao, ay may ganitong pag-ibig sa salita ng Diyos. Hindi nawawaglit sa kanyang isip ang salita ng Diyos. Pinagbubulay-bulay ito sa buong araw. Tignan niyo mabuti sa 98. Pasukin nga natin doon sa 98, kung meron siya. Sa 98. And thou through the commandments that has made me, tignan natin, 98 hanggang 99 po tayo. Puntahan natin ang 99. I have more understanding than all my teachers, for thy testimonies are my meditation. Pumasok siya ulit doon sa parte ng kanyang awit, sa 99, ay ang salita ng Diyos ang kanyang pinagbubulay-bulay. Hindi na ako binanggit sa 97. Muli niyang binanggit doon sa baba, sa 99, binanggit niya ito sapagkat yun ang kanyang pinagbubulay-bulay. Katulad ng aking sinasabi, mga kapatid, na kahit sa bawat araw ay mayroon din siyang kasanin na katulad natin sa araw-araw, mayroon din siyang kailangan mga material na bagay sa araw-araw, minsan ay nalulungkot din siya sa araw-araw, mayroon din siya pangamba sa mga gabi ng araw, ngunit ang sinasabi niya ay ang salita ay kasama niya lagi araw-araw. Kaya siya naging, sinasabi niya sa 98, ang naging resulta nito dahil sa mahal niya ng labis ang kanyang salita, ang salita ng Diyos, mas mahusay pa siya kaysa sa mga nagtuturo sa kanya sa salita ng Diyos. Sinasabi niya doon, kaya naman mas mahusay ako sa mga tagapagturo sa akin. Nandiyan yun sa verse 99. Makikita natin na doon sa kanyang paghanga sa kanyang sarili, sa labis niyang pag-ibig sa Diyos,
may paglago sa kanyang buhay. Dahil mas sigit siya, mas mahusay doon sa nagtuturo sa kanya ang salita ng Diyos. At libang doon, brother. Tignan niyo ang sinasabi niya sa 98. Papasahin ko po ito. 98. Through thy commandments has made me wiser than my enemies. Than my enemies. Sapagkat ang iyong salita ay kasama ko lagi. For they are ever with me. Ngayon, mas mahusay ako kaysa sa aking mga tao. Kung di nyo naiwasan, may tumatagi sa akin. May umaayaw sa akin. Ngunit higit sa lahat ang sinasabi ng mga awit, mas mahusay. Itong mga awit na ito, ginagawa siya mahusay ng Diyos dahil dahil sa kanyang pag-ibig sa Diyos. Lalong agnang-nang yung taong tumatanggi sa mga taong labis na nagmamahal sa Diyos. Lalong bumababa ang kanilang kamamahan. Nakikita lagi, bumababa ang kanilang kamamahan. Habang itinataas ng Diyos ang mga taong labis na umiibig sa salita ng Diyos, ay nagiging marunong na napakarunong, lalong nagiging mamangon na mamangon ang mga tumatanggi sa kanila. Ang mga hindi nagmamahal ng ganung sukat ng pagmamahal sa mga salita ng Diyos. Tignan natin ang bahagi pa ng awit na ito kung bakit kinamamahaan ng mga awit ang kanyang sarili. Ang sa labis ng pag-ibig sa Diyos. Ito po tayo. Verse 82 po tayo. Babangkitin ko na rin po mamaya ang 148 sa kapitulo ito. 82, tignan natin kung namamangha ang mga awit sa labis ng pag-ibig sa Diyos. Namamangha ba tayo sa pag-ibig natin sa Diyos? Anong verse ba tayo? 82. My eyes fail to thy word, saying, well thou comfort me. Ang mga awit na ito hindi nawawala sa paningin niya ang salita ng Diyos. Liban doon sa araw-araw ay pinagbumuli-muli niya ang salita ng Diyos. Sa bawat araw, nakikita niya ang salita ng Diyos. Kaya sinasabi na habang kanyang pinagbumuli, habang binabasa niya ito, ang kanyang talukap ng matay talagang pinipilit ng ibuka hanggang sa halos hindi niya may open ang kanyang eyes. Sinasabi niya, kailan Panginoon? Kailan mo ako aalinin? Anong ibig sabihin ko sa iyo? Nasa kanyang puso na ang pag-asa niya hinahanap sa Diyos na alin ay nasa salita ng Diyos. Umaasa siya, naniniwala siya. Kaya nandoon na lamang ang labis niyang paghangat sa kanyang sarili dahil ang alin na ginahanap niya sa Diyos ay alam niyang masusumpukan niya sa salita ng Diyos. Ang alin minsan natin dito sa daigdig ay punta tayo sa Gingalan. Gusto sa Gingalan? Sa Bilasan? May mga magagandang mga spots. Yun ang kinagugustuhan ng marami. Yun ang kanilang alin. Kaiba ang alin nito. Kaya ginakaraan niya ang kanyang sarili. Punta kayo sa Mactan. Tanggal ang mga alin. Hahanap kayo ng alin. Dahil walang alin doon. Sa paglalakad na lamang isusumpa niyo ang inyong paglalakad. Pagdating mo doon, sabi nga ni Brother Joel, nung una ako ng pastor, umiiyak. Dahil wala kami pagkain. Maghapon, hindi ko naman makain. Kaya umiiyak na naman. Eh yung misis mo, sanay yan, pastor. Ako umuwi doon sa Aurora. Umiiyak ako, wala akong pagkain. Si misis mo, sanay yun, pastor. Umiiyak na naman. Ang hinahanap natin ay hindi sapat ang magandang lugar. Punta kayo sa Mactan na maganda, ngunit mapangalihan.
wala yung inasahan mo, kailangan mo sa araw-araw, wala doon. Ngunit, maasa ang mga awit, kaya namamahal siya sa kanyang sarili. Kalabis niyang minamahal ng salita ng Diyos dahil ang aliw na gusto niyang makamtan sa Diyos, umaasa siya na nasa salita ng Diyos. Na habang kanyang inulumulat ang kanyang mga pagod na mata, binisip, kanyang binabanggit, kailan mo ako aalibig. Ang lamang sa maligtas na tao sa panahon ito, walang tao na hindi nanulumpay, pinatindihan ko sa inyo, kahit marami siyang pera. Dulot ito ng mga kabiguan. Kasawian sa buhay. Ngunit, ang salita pa rin ng Diyos, ang hindi niyang takbuhan. Doon umaasa siya na pagagalingin siya ng Diyos doon sa kanyang kalagayan. Oo, ang kanyang kabiguan. Yun ang magpapagaling sa kanyang nararamdaman, yung kanyang kalagayan. Maraming mananampalataya. Walang ganung pag-ibig sa salita ng Diyos. Kaya pagka nabigo at hindi niya narating makamit ang kanyang gusto, si Satanas ang gusto niyang takbuhan. Ang mga masasakang espiritu ang kabilin niya sa bawat araw, nagbibigay sa kanyang tao. Ito, kapwa nating tao ito. May takot, may pangamba, troubles, confusions, ngunit, umaasa siyang aalingin siya ng Diyos. Mula doon sa salita ng Diyos. At bihira lang katulad ng mga awit na ito. At kinahangaan niya ng labis sa kanyang sarili. Pagka magkaroon tayo ng kabiguan, umaasa ka lang ang alak ang magbibigay sa iyo ng kalilimutan mo. Subalit, parang may bangga doon sa kabiguan. Pero hindi yan ang tunay na lunas. Ayon sa mga awit, ang kanyang paghaman sa kanyang sarili ng labis sa pag-ibig niya sa Diyos, umaasa siya na doon siya huhugot ng lakas. At muling babalik ang kanyang kasigahan sa Espiritu, ang salita ng Diyos. Binabanggit niya ay, kailan mo ako, Panginoon, aalawin? Dahil sinisiyasat niya ang salita ng Diyos. Labis mo rin ba hindi namamahaan ang iyong sarili? Dahil sa pag-ibig mo sa Diyos? O hanggat hindi nakukuha ang nais mo dito sa daigdig ay wala kang pag-asa nakikita. At walang ganitong paghama sa iyong sarili. Sa ating sarili, walang ganitong paghama. Sana'y maranasan din natin ito, brethren, yung hinahaan natin ang ating sarili, katulad ng mga awit na ito. Pero napakalayo yata ng Aba para magawa natin ito. Ang aliw, ang kaaliwan niya ay mula sa salita ng Diyos. Ang sumusunod dito ay mababasa ko natin. Dahil nakita niya na sukat ng mga awit ang pag-ibig ng labis sa salita ng Diyos, kaya hinahangaan niya. Ito ay dahil sa mas higit ang salita ng Diyos sa kanyang buhay ay sa makayaman ng hindi. Babasahin ko na. 129 po tayo. Hindi po tayo maalis sa kapitulo 129. Baka naman na ako. 148. Tayo po na. Tayo na. Ano po yung sumunod doon?
82. Ito rin ba tayo? Ito na. Ako wala yung isang verse na yun pa naman ang masigla. Yun. Thank you. Pasukin ako natin ang 120 tayo. Para pag dito sa labas mo, ng 100 o yan, ng 20, pag ilabas na ano natin, yung isa. Sige ba? Ilan ba yung lagay natin? Wala na. Wala na. Yan ba ang huli? 148. When eyes prevent the night watches, that I might meditate. I allow this. Kahit inaantok na siya, okay na. Nabanggit ko na ba ito kanina? Kaya po, ganun siya namamuna sa kanyang sarili. Sa 127 po tayo. 127. Nabanggit na pala natin yan. Kaya natin sa 127, sa pinakahuli na tayo. Therefore I love thy commandments above gold. Therefore I love thy commandments above gold. Yeah, above fine gold. Labis yung minamahal ang salita ng Diyos ay sa anumang uring dito. Kahit yung mainam na dito. Ang sinasabi ng mga awit, masigit ng binibigyan ng halaga ang salita ng Diyos. Hindi kayang tumbasan ng kayamanan ang pagmamahal ng mga awit na ito. Kung kayamanan kasi ang pag-usapan, lalo sa mga dito. Maraming mga mananampalataya ang nasigit na nasanay magpakita ng pagmamahal sa Diyos, siyempre, ito sa tao. Ngunit, pagdating mo sa kayamanan, sila ang unang-unang makitanan mo na mas mahalaga ang mga kayamanan. Ang ginto, yung mga maiilang na ginto. Kasi mga panahon na yan, sa lumang kita ng ang mga ginto ay pagkarai, walalaan. Andyan lang sa tabi-tabi. Ngunit ang mga awit na ito yung kanyang ipinapakita sa kanyang awit. Kanyang inihahambing o kanyang labis niyang pag-ibig sa Diyos. Kaya naman hinahangaan ang kanyang sarili. Hindi kayang itulat, pakalis, mula doon sa salita ng Diyos, ang kanyang puso, kung kayamanan ng pag-usapan. Kaya naman sinasabi niya, minamahal ko yung salita, ay sa anumang ginto, tuloy niya. Dito po sa unang Timoteo, kung yung chapter 6 and 7. Ang payo ni Apostol Pablo dito sa pastor na ito na si Timoteo, layuan mo, huwag mong mahalin ng kayamanan. Dahil maraming mga ligtas na tao ang dahilan nito iniiwan nila ang kanyang pananampalataya dahil sa kayamanan. Sinasabi niya sa chapter 6 ng verse 10 ng 1 Peter.
Sinasabi ni Pablo kay Timoteo, layuan mo, sapagkat ang pag-ibig sa salapit ay sanhi. Ito, napagkawalay ng maraming tao sa pananampalataya. Matutuog sila ng napakaraming kalubayan. At marami nga, ang sinasabi natin si Pablo, napakaraming mga mananampalataya ang naghiwalay na doon sa pananampalataya dahil sa kayamanan. Ngunit ang mga awit na ito ay dapat lang na hangaan niya ang kanyang sarili dahil ang kanyang pagpapalagay. Minamahal niya ng labis ang salita ng Diyos kaysa sa mga dito. Tiyak ko, pagka may dito, na mahirap ng iwasan yan sa mga tao. Dahil sa kayamanan, wala sa iglesia. Instead na makinig, wala. At dahil sa kayamanan, instead na maaga, wala. Mas mabuting late kaysa sa wala. Ganoon naman yung reason natin. Ngunit doon pala nakikita, doon na rin pamamalas na hindi talaga dapat hangaan ang ating sarili. Malayo na dapat hangaan natin ang ating sarili tungkol sa pag-ibig natin sa salita ng Diyos. Kung minamahal natin yung masigit ang mga kayamanan dito sa daigdig o sinasabi ni Jesus, napakahirap talaga. Ang tao nagtitiwala sa kayamanan. Mas mahirap siyang pumasok. Napakahirap sa kalangitan kaysa yung kamelo na papasok sa butas ng karaya. Kaya sinasabi natin, ay, hindi na natutulad nila, magkontakted mo yung latakin. Iiwat mo lang nata. Kung kapagpaisuanan ng diyan, kung mapagpaisuatan, ang layo kasi ng bahay namin, kaya hindi lang ako nakakapunta dyan sa church. Hindi po yun. Sinasabi ka ng mga matanda, hindi kami. Naganda yung pagpaglaingin. Di ba ganon? Pero ngayon, natahan mo makaumayo na unulugan na. Nasaan? Ang mga pagmamayabang na yan. Nagdahil sa mga kayamanan, mga tinilagay, pagkukulang tayo, hindi natin may papakita. At napakalayong hindi natin mabibigyan ng parangal ang ating sarili. Hindi natin kayang hangaan ang ating sarili sa pag-ibig natin sa Diyos. Kaya pumalagay natin mo. Nag-iisip na kami nagkatadayaw, pupunta kami. Tagta, pupunta di church, hanggang makaumahin mo, awan kayo mga sundo. Awan kayo mga awis. Dahil hindi natin minamahal ang salita ng Diyos ng awis. Pagka dumating na tayo bumabagsak, hindi natin naaalala ang salita ng Diyos. Dapat lang pamamahaan ng mga awit ang kanyang sarili. Namun hindi ba kayo namamahal kung paano kayo humawak ng salita? Maabot kayo ng 2 in the morning. Kung sisimula ng 6 o 7, kung hindi ka lang talaga makapagod at talaga mag-iintip, hindi mo ibibitawan. Hamang-hamang pagmamahal sa salita. Hamang-hamang pag-iisip sa mga material na tao. Ngunit ang mabuti sana ay kamanghaan natin ang ating sarili. Kung gusto nyo laging mag-i-LBM. LBM ba yun? IML. Korean? Hindi naman. Ay, laro, alam ko ulit ang mga Korean. Sige, mag-i-LBM kayo dyan. Kulagos. Hangaan nyo sa iyong sarili sa mga makaming bagay. At yan ang nararamdaman. Ngunit ang mas maganda rito ay dahil patungo niya talaga sa impyerno. Yung patungong langit, ahangaan natin natin sa iyo. Dahil nagmamahal tayo sa Diyos. Alam niyo ang nagbuong Diyos sa kanya kung bakit mahal niya, tinahangaan niya. Mahal niya talaga ang salita ng Diyos. Ang sinasabi niya dahil walang nagmamahal, walang nagbibigay pansin sa salita ng Diyos. Kaya sabi niya, kaya ako nagmamahal. Anong verse yung binasa natin na pinakahuli? Hindi mo kasama ang cellphone na gamitin yung sa tama. 127 na yun? Hindi ko sinasabi na ganyan. Yung kayo na gumagamit ang hindi tama.
127. Ganito ang kanyang sinasabi sa 127. It is time for thee, O Lord, to work. Alam mo na, Panginoon, na kumilos ka o gumawa ka. For they have made void thy law. May mga tao kasing hindi binibigyan talaga ang iyong salita. Therefore, I love thy commandments. Ang dahil kung bakit itinutulog niya ang kanyang sarili ng labis at kanya ito yung tinamamahaan. Nakikita ng mga awit, may mga taong hindi namamahal. Nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Makikita naman talaga ito. Ang mga nagmamahal, dahil kung bakit labis na binigyan ng pansin ng salita ng Diyos, hanggang sa dumating na hangaan niya ang kanyang sarili, ang nag-Diyos sa kanya ay may mga taong hindi nagbibigay ng pagpapahalaga sa iyong salita. Kaya, inamahal ko ang salita kaysa sa mga mundo. At makikita ang mga taong hindi nagpapahalaga sa salita ng Diyos. At malayo na hangaan nila ang kanilang sarili sa darating ng panahon. Sila yung mga taong pagka salita ay makikita ito sa salita. Makikita rin ito sa mga kilos. Kung paano ang mga masasamang tao na sinasabi ni Jesus, makikilala nyo ang mga taong mabubuti sa magitan ng kanilang mga gawa. At ganoon din po. Kung paano yung nakikita at nararamdaman ang mga salita at kilos ng mga matutuwid na tao, ganoon din ang mga taong mapagpakunuhan ng matutuwid. Sa kanilang mga salita, sa kanilang mga kilos, sa kanilang mga gawa. Makikita ang mga taong hindi nagbibigay ng pagpapahalaga. Nothing to change. Walang pagbabago sa kanilang sarili. Ubusin na ang kanilang sarili. Panahon dito sa loob ng iglesia, ngunit walang pagbabago. Malayo ang mangyari. Ang hahangaan nila kanilang sarili. Pasali, hinahangaan mo ba ang sarili mo sa pag-ibig mo sa salita ng Diyos? Kung nagtanong, pagka nilalabas ko po ang ating Bible mula noon sa ating higaan, marami man akong gamit, ballpen, notebook at mga papel, at saka yung meron po akong pinagpapatungan ng aking Bible. Ang unang-unang ilalabas ko ay aking Bible. Kahit ballpen, hindi ko yung sinasabay. Nire-respeto ko po ito. At ang hawak ko nito ay like this. Hindi ako kumakawak na katulad ng kumakawak ako ng baso o ng electric fan. Lumalabas ako, tinitignan ako ng Diyos. Ito ang una. Pero bago ko siya labas, i-prepare ko malinis ang kanyang katungan. Hindi napapansin niya ng ating sambayan. Pinilinis ko yan ng tubig, yung maliit ng table. Pinupulasan ko ito, pinapatungan ko yung mga buhay. Kaya makikita nila, pero hindi nila alam ito. Ang daming mga patungan ko. Ilalabas ko na yung ballpen ko, ilalabas ko na ito. Pasok ko na yung mga gamit mo, yung Bible mo. Ikaw na lang. Kasi may ginagawa, ikaw na lang. Pero sabi ko sana, unahin mo yung Bible mo. Hindi pa rin yung pinapansin. Pagka ito'y pinapasok ko, yung Bible ko na rin ang nauuna. Kahit abutin ito ng kidlat at tulog, mauuna ko ito. Wala siya kasama. Hawak ko yung aking Bible. At sa gabi, katabi ko ito. Walang paghiga na hindi ko katabi. At pinahawak ko ito, kinakapa ko pagka hindi ko nagiging. At may pagkakataong katutulong ito sa aking dito. Hindi ko nakikita ng aking pamilya. Nakikita ng Diyos. At sinasabi ko, mahal ko ang Diyos sa Diyos. Mahal ko siya. Pagka ito iniiwan ko, pansamantala at nandun ako sa loob. Dahil maalaro ang aming paligid. Hindi mo makikita ang Bible ko na naka-open. Nababalot ito.
doon sa pero. Tatlo ang balot. Sinasabi ko sa Diyos, mahal ko ang isa. Tulungan mong maintindihan ko. Tulungan mong gawin ko ang mga dapat kung gawin sa iyo. At sinasabi ko, ang ako'y sambahayan, kasama ang iglesia, tulungan mong mahalin nila ang iyo sa iyo. Sa gabi at araw, dalangin ko kayo na mahalin niyo ang kanyang salita. Magiging walang saysay ang mahal niyo ang sinasabi ng Diyos kung hindi niyo mahal ito. Kung mahal niyo ang Diyos, mahal niyo ito. Walang papasok doon na hindi nagmamahal sa salita ng Diyos. Dapat hangaan natin. Huwag lang tayo yung mahanga sa iba. Sikapin natin, hangaan natin ang ating sarili para hangaan tayo ng iba. Ako'y nagdalayag, ako'y naglalakbay, ito ay dahil sa pagmamahal ko sa iyo sa iyo. Kailangan masunod ito. Sa pinakahuli ay ang sundin natin ang kanyang salita. Ito yung pagmamahal natin sa kanyang salita. Pinakahuli po, ito. Dahil wala namang kung dapat talagang magbigay ng pagpapahalaga pag-ibig sa salita ng Diyos ay yung mga taong ligtas. Kahit sana pagod tayo, kahit sana bigo tayo, kahit puyat na tayo, kailangan masunod natin ito. Kailangan dumating ang paghanga natin sa ating sarili, paghanga ng Diyos, paghanga ng iba, doon sa labis sa ating pag-ibig sa Diyos. Minsan, sa buong magdamag, tinanong sila na Jesus. Pagod na pagod ang mga apostol. Pero ba kayo ba? Sabi ng Panginoon, wala po. Magdamag kaming naglayag doon sa kagatan, wala kami nakita. Wala kami nakuha. Puyat, pagod. Pero sabi ni Jesus, muli mo itapon ang iyong dampak. Magdamag Panginoon, wala kami nakita. Muli mo ihagis sa iyong dampak. Sige po, dahil utos mo naman yan, ihahagis ko po. Sabi ni Pedro, sa Lucas chapter 5, verse 5, tuloy nyo yun. Nung magdamag, sa kanyang paglalay, panilisig ng isda, wala silang nakuha, pagod po yan. Pero sabi ni Jesus, muli mo ihagis yung lambat. Sige, kahit pagod kami, sinabi mo naman Panginoon, hindi gagawin ko. Ang dami lang yung nakuha. Dahil salita ni Jesus, sumunod ang mga Kristo. Pagod at kuya. Ano ang pagod? Ano ang pagkabigo na magdamag kung umaktakon sa ating buhay katulad ng mga Kristo na nabigo para makakuha ng kanilang pagkain, para makakuha doon sa kanilang hanap buhay kung sinasabi naman talaga ng Diyos. Gagawin natin dahil sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Hanggang sa hangaan namin ang ating sarili sa labis natin pag-ibig sa Diyos. Ibigay niyo ang iyong panahon. Ibigay niyo ang iyong mga kaso. Ibigay niyo ang iyong mga kaisipan para hangaan niyo na niya ang sarili. Sabi niyo pagka naglalakad din sigurado ko, naunahan pa niya akong bumati. Good morning! Sandi na naman. Ayun. Lagi may kasiglahan, lagi ang salita ng Diyos ang nagpapasigla sa atin. Kaya hindi natin naasahan. Lagi natin naasahan sigurado mo. Lagi unti-unting binibigyan niya ng pagpapahalaga ang salita ng Diyos. Kaya nga pala daw awal dyan po muna, di may mayat pa ito ma. At naman ako awal na nakasam. O di, ay, sa kanila pastor, may alaga akong aso. Ang dami sana mga reasons. Ngunit dahil meron mga sinyalis na nagmamahal tayo sa salita ng Diyos, hanggang isang mapunta, tinahangaan na rin natin ang ating sarili. Gagawin po natin yan. Amen? Salamat po at ng Diyos. Sa mga pagkakataon binibigyan mo po sa amin. Ang araw na ito ay nagpapakita o Diyos na kami po'y isa sa mga nagmamahal sa iyo.
Hanggang sa abot po namin, nahangaan namin ang aming sarili sa pag-ibig po namin sa isip. Ginagawa po namin ito dahil yan ang nais at gagawin po namin ito dahil ito ang aming tagumpay. Kalinisan namin at karunungan, kabalagan sa aming kaluluwa at espiritu. Salamat po Diyos sa mga pagkakataon ito. Kabilang araw, ang iyong salita ay nasa aming puso. Sa ngalan ng aming Panginoon.